Book of James or Santiago chapter 1 verses 2 to 12. Basahin ko sa magandang balita Biblia. Okay lang ba na tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos? Basahin ko sa magandang balita Biblia. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbag. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasa tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay tinataas ng Panginoon. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay binababa. Sapagkat ang mayaman ay lilipas o ang yaman ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kukupas ang kanyang kagandahan. Yun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Last verse, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay panandaliang manalangin namin. Dakilang Diyos na banal, kami po ay humihingi ng tulong sa iyong Santong Espiritu na magbigay sa amin ng illumination, kaliwanagan sa iyong mga salita. Dalangin namin na magbigay liwanag ito sa aming puso, sa aming buhay at i-apply namin, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Ito dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tayo makaupo. So, ang titulo ng ating aralin ay the test of endurance. Again, the test of endurance. So, sa tuwing tayo ay bibili ng mga gamit, ano man gamit yan? Gadget man yan, damit man yan, sapatos man yan, appliance, sasakyan. Yes, tinitignan natin yung magandang gamit, di ba? Yung design. Tama? Yung mga benepisyo, yung comfort ng bibili nating gamit. Pero, higit sa lahat, ang lagi nating tinatanong kapag bibili tayo ng mga kagamitan ay, matibay ba yan? Di ba? Tatagal ba yan? Kung sa damit, baka ilang labaan lang yan, tapos gunit-gunit na, di ba? Kung sa sasakyan, baka ilang gamit lang yan, ilang taon lang yan, sira na yan. Kung sa cellphone, di ba, pag binagsak ko ba yan, buhay pa ba yan? Baka, okay, 1 linggo pa lang sa akin, mabagsak ko, basag natin. So, ang laging hinahanap natin, at isa sa mga hindi nawawala, na mga qualities kapag bibili tayo ng mga gamit. Siyempre, gusto natin yung matibay. Yung kaya mag-endure kapag ginagamit natin. Okay? May mga gamit nga ngayon na parang totoo, pero peke pala. Kasi kapag peke yung nabili mo, automatic yan, mabilis sira. At marami tayong nabibiling gamit ngayon na parang original, pero hindi naman pala. Diba, marami nga nagsilabasan ngayon, lalo na sa mga sapatos, diba, parang original talaga, pero mga class A lang. Ang hirap hanapin yung kanilang pagkakaiba kasi halos parehas. Yung peke sa original, halos parehas. Pero malalaman mo na original talaga yung nabili mo
Kapag ginamit mo at hindi agad nasira. Pero pag yung binili mo mga peke, yes, may mga peke na medyo matibay, pero hindi yung quality hindi katulad ng ng sa original. Sa original. At may time, di ba? Pag bumili ka ng sapatos, ilang gamit mo pa lang, di ba? Tanggal na yung takbo. Akala mo original yung nabili mo, pero peke ka lang. At doon mo malalaman na ang isang Kristiyano ay totoong mananampalataya kung sa kabila ng mga testing sa buhay ay nanatili siyang nananampalataya sa Panginoon. At kapag genuine ang pananampalataya ng isang tao, anuman yung kaharapin niyang mga bigat, problema, trials, challenges, mananatili siyang nananampalataya at mananatili siyang manghuhumawak sa pangako ng Diyos. Bakit? Dahil totoo siyang mananampalataya. Okay, hindi siya peke, pero ito problema. Sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano din na hindi naman talaga totoong mananampalataya, pero parang totoo, ang hirap i-distinguish. Kasi yung galawan ng mga mananampalataya, ganun din siya. Kung paano magsalita, yung mga mananampalataya, ganun din siya. Pero malalaman mo kung totoong mananampalataya yan kapag tumaan na ang mga mabibigat na problema at nanatili yan sa kanyang pananampalataya. Maraming tao ngayon, sinasabi nila na Christian sila, dumaan yung problema, sinusumpa na yung Diyos, galit na yun sa Diyos. Diba? Totoo kaya silang mananampalataya? Hindi. Kaya ang ating aralin ay, again, di ba, itong Book of James, last Sunday, inaral natin, ay patungkol ito sa mga karakteristik ng mga genuine na mga believers. At ang mga genuine na mga believers, kahit anumang kaharapin nilang mga problema, trials, dahil genuine sila, mananatili at mananatili sila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila alis sa kanilang pananampalataya. At may i-injure nila at may i-injure yun. Dahil sila ay totoong mga mananampalataya. Gusto ko lang makita ninyo kasi merong mga nagsasabi na paano yung mga tao na sinabi nila na genuine yung kanilang pananampalataya tapos umalis sa kanilang pananampalataya. Naalala ko yung sinabi ni Christ sa Matthew chapter 13 verse 20 to 21. Sabi doon, ang katulad naman ng binhi na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Remember yung parable ng mga hasik? Hindi lahat ng nahasik na bini ay natanim sa matabang lupa. Okay? Merong mga nahasik na binhi sa mabatong lupa. Ibig sabihin, hindi totoong mananampalataya. Yung mensahe ng salita ng Diyos, hindi yumabong. Kaya, dumating yung mga problema na wala sa pananampalataya. So, tanong, yun kaya ay mga totoong mananampalataya? Again, hindi sila totoong mananampalataya. Pag hindi totoo, bibigay talaga yan. Babagsak at babagsak talaga yan. Dahil hindi totoo, peke. Di ba? Parang peking alas. Di ba? Bumili ka ng peking alas, kukupas at kukupas yan. Okay? Maaaring mga 10 laba, di ba? Hindi pa kumukupas, pero pag ginamit mo, di ba? Mga naka-20 na kukupas. Bakit? Peke. Same sa ating pananampalataya. Pag peke, lulundo at lulundo yan. Hindi talaga mananatili yan. Kahit sabihin na natin na 99.9% similar, na parang totoong mananampalataya, pero dahil peke siya, fake pa rin yun. Kahit yung peke, similar, ganito. Kahit yung peke hawig na hawig sa original, still, peke pa rin yun. Okay? Hindi porkit kamukhang kamuka, patunay na yon na original nun, hindi. Peke pa rin yun. Bibigay at bibigay pa rin yun. Ganon din.
Pero sa totoong nananampalataya, anuman ang kaharapin niyan, mananatili at mananatili yan sa kanyang pananampalataya. Anuman ang pagsubok niyan, still, hindi aalis sa kanyang pananampalataya yan. May mga time pa nga, di ba, na may mga mananampalataya na medyo slightly na lumalayo o na wawala sa church. Pero dahil totoong mananampalataya, babalik at babalik yan. Why? Dahil totoong mananampalataya. Pero itong tanong, paano kung nakitaan talaga ng mga katangian ng isang mananampalataya, tapos may time na nagpabaptize pa nga, di ba? Kasama sa maraming gawain. Pero dumating ang panahon, sa anumang mga kadahilanan, umalis sa church at umalis sa pananampalataya. Paano yun? Kasi may mga tao na nakitaan mo talaga ng parang bunga ng Santong Espiritu. Tapos naging active sa church. Tapos later on, sa maraming mga rason, kadahilanan, umalis sa church at sana kung pumunta sa ibang church o nanatili sa pananampalataya, hindi nananampalataya at nagalit na sa Diyos. Paano kaya yun? At may mga usapin, kung medyo doctrinal lang onte, sinasabi nila, nawawala, yung mga ganon, yung mga tao doon na ganon, nawala yung kaligtasan. Pero actually, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Okay? Dahil kapag ikaw ay nanampalataya ng totoo, hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Pero balik tayo sa question natin, paano pag ganon? Parang totoong nanampalataya talaga. Tapos naging active pa sa church. Again, tapos nagpapabaptize. Nagmi-ministry pa sa church. Tapos umalis sa church at nagaling na sa Diyos. Nawala kayong kaligtasan nila? Tingnan natin yung sinabi ni John. Ito 1 John o unang Juan, chapter 2, verse 19. Sabi doon, unang Juan, chapter 2, verse 19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, okay listen, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin. Ang tawag natin sa mga ganong mga tao na nagsabi na sila ay mananampalataya, tapos tumalikod sa kanilang pananampalataya, ang tawag natin doon mga apostate o Christian apostate. Apostate. Ito yung mga so-called Christian na umalis sa kanilang pananampalataya. Anong sabi ni John? Nung umalis pa sila sa pananampalataya nila, nawala ba ang kanilang kaligtasan? Hindi. Bakit? Kasi umpisa pa lang, hindi naman talaga sila ligtas. Okay? Kaya ang kaligtasan, hindi nawawala yan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Kapag ang taong ligtas at ligtas yan. Kaya ano man ang mangyari, kaya may injured at may injured niya. Yung mga trials and problems. Kaya aalis siya dahil umpisa pa lang, hindi talaga totoong mananampalataya yan. Hindi na wala ang kanyang kaligtasan dahil umpisa pa lang, hindi naman talaga siya ligtas. Okay? Ito ang question naman. Paano naman magagawang maka-endure? Kung ikaw ay totoong mananampalataya, paano naman magagawang maka-endure ng isang totoong mananampalataya sa kanyang mga trials? Kung ikaw ay totoong mananampalataya, paano mo mai-endure yung mga trials? Dahil ba magaling ka, malakas ako, kaya ako kaya kahit anumang kaharapin, anuman yung mga problemang daanin ko, malakas ako. Ganun ba? Hindi. Kaya natin mai-endure ang mga trials. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, kaya mo pagtatagumpayan yung mga trials na yan dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi dahil sa malakas kapitan. Basahin ko lang, Filipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesus.
And Roma 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano sabi doon sa Roma? All things work together for good. At sino nagkukos nun? Walang iba, kundi ang Diyos. Sabi doon, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabuti ng mga mananampalataya. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, tapos namatay ka, napunta ka sa impyerno, all things work together for good ba? Hindi na, di ba? Pero ano sabi dito? All things work together for good. Kaya ano man ang mangyari sa atin, kung ikaw ay totoong mananampalataya, ang ending mo, heaven. Okay, hindi hell. Kasi, hindi totoo na all things work together for good. Okay? Magiging all things work together for bad na. Okay? At dahil yon sa pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung sinabi sa Matthew chapter 24 verse 13, sabi doon, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yes, totoo yun. Ang mga nananatiling tapat, ang siyang maliligtas. Dahil yung mga umalis, hindi naman talaga totoong mananampalataya. At kaya mo magagawang maging tapat hanggang wakas ay dahil yon sa ministry sa atin ng Holy Spirit at the same time, pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kaya, again, hindi na all things work together for good kapag ang tao mananampalataya tapos pupunta pala sa impyerno. Hindi na, di ba? Pero kaya all things work together for good ay dahil ano man ang mangyari sa atin, ano man ang danasin natin, makaka-injure tayo. Dahil sa pagkilos ng Diyos sa bawat sa atin. At ang ending natin, good. Tanong, dito sa ating talata, James chapter 1, beginning verse 2. Anong trials ang tinutukoy dito? Anong mga challenges ng buhay yung tinutukoy dito? Basahin ko lang, James chapter 1, verse 2. Sabi doon, when you encounter various trials. Anong ibig sabihin ng various trials? Simple lang. Kasi di ba ang question natin, ano bang problema ang tinutukoy ni James dito? Sabi niya, various trials. Ang ibig sabihin lang naman, lahat ng uri ng trials. Pagsubok. So, lahat ng uri ng pagsubok na po pwede natin kaharapin o kinakaharap natin, yun ang tinutukoy ni James. Kayo po ba? Ano ba ang mga problema nyo? Ano ba ang mga problema nyo sa bayan ko? Marami kayong mga problema, di ba? Di ba yung iba, problema nila sa pamilya. Sa bahay, di ba? Ang gulo sa bahay. Lagi may nag-aaway. Ang hirap nun, di ba? Lagi may nag-aaway, lagi may nagsisigawan. Lagi may nagmumurahan. Problema yun, di ba? Part yun sa sinasabi na trials, ni James. Hindi lang yun. Hindi lang sa pamilya. Problema sa financial. Di ba? Yung pagkain sa pang-araw-araw, yung mga bills, kuryente, tubig, loan, bahay, tuition fee. Naku po, pag nagsabay-sabay yan, ang hirap niyan, di ba? Problema sa kaibigan. Di ba? Family problem na bagay natin kanina. Ano ba? Problema sa mga kaaway. Problema sa sarili mo, kaaway mo. Problema sa love life. Di ba? Bata pa kayo, huwag mo na kayo magla-love life. Okay? Saka na pag may trabaho na kayo, ha? Pag wala pang trabaho, huwag man liligaw. Okay?
Pag may trabaho na. Kasi pag wala ka pang trabaho at manliligaw ka, saan galing yung pera mo? Sa nanay mo. So, cargo pa ng nanay mo, di ba? Grabe naman yan, manliligaw ka. Pag didate kayo, cargo pa ng nanay mo. Meron din. Ano pa bang mga problems na meron tayo sa school, di ba? Problem sa school, wala kang masagot. Okay. Problem sa church. May problem din sa church. Marami din problem sa church. Lahat ng problema na pinoproblema ng tao, lahat yan, sa ako dito sa sinasabi ni James na various trials. Ngayon naman, sasagutin natin, ano ba ang purpose ng, listen, ano ba ang purpose ng mga trials sa buhay natin? Ano ba, again, ano ba problema mo? Okay. Ang tanong naman ngayon, anong purpose nitong problema ko na to? Bakit ko pinoproblema to? Bakit binigay ni Lord yung ganitong problema sa akin? Unang bagay, God's purpose in our trials. Letter A, for us to become stronger in our faith. Basahin natin verse 3. Ano sabi diyan? Dapat ninyong malaman na napapatatag na ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. So, ang purpose ng trials, kaya ito ipinagkakalob sa atin ng Diyos, inaalaw sa atin ng Diyos, ay dahil ano? Para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Yun ang purpose ng Diyos. May purpose din pala yung problem, no? akala ko kasi dati, ang problema, walang silbi yan, kaya nga problema eh. Dapat mawala yung problema. Di ba? Yun ang nasa isip ko dati, kailangan yung problema, mawala na yan. Sino ba yung problema mo? Ano ba yung problema mo? Ang nasa isip ko dati, kailangan yung problema mo, mawala. Ang tingin ko dati, yung problema, walang purpose niya kasi problema nga yan, kaya kailangan mawala yan. Ganun ang nasa mind ko dati. Pero may purpose din pala kung bakit si God nagbibigay sa atin ng mga trials. Yung problema mo na yan, kaya mo pinoproblema yan, ay dahil may purpose si God para diyan. At isa sa mga main purpose niya ay para patibayin ang iyong pananampalataya. Na last time, umiinom ako ng yogurt. Sino ba dito umiinom ng yogurt? Kumakain ng yogurt? Wala. Sige, thank you. So, di ba alam naman natin na yung mga yogurt, meron siyang di ba? Meron siyang mga buhay na bakterya, di ba? Pagkakain ka ng yogurt. Pero, good bacteria. Tama? Kaya kapag kumakain kayo ng yogurt or Yakult, yung mga ganon, merong mga living organism doon. May mga bacteria doon, pero ang bacteria na meron doon, mga good bacteria. And then, nung kumakain ako ng yogurt, napaisip ako. Pagdating naman sa bad bacteria, ang inisip ko, sabi ko, kasi ang pagkakaalam ko rin dati, ang kailangan ng katawan natin, good bacteria, di ba? Tapos pag bad bacteria, hindi po pwede yan, tanggalin yan sa katawan. Di ba? Ganun ang nasa mind ko dati. Ganun yung pagkakaalam ko, ewan ko lang sa inyo. Okay? Ganun din ba yung pagkakaalam nyo? Di ba? Pwede kang intake ng good bacteria, pero bawal at dapat tanggalin yung bad bacteria sa katawan. Pero, nag-research ako. Tapos napag-alaman ko na malaki pala ang role ng bad bacteria sa katawan natin. May purpose din pala
ang bad bacteria sa katawan natin. Akala ko kapag bad bacteria, dapat tanggalin yan. Dapat good bacteria lang ang nasa katawan ng tao. Pero, napag-alaman ko, basta manageable yung dami ng bad bacteria, malaki yung role niya sa katawan ng tao. Ano yung role niya? Ang bad bacteria ang nagtitrain sa good bacteria. Sa ganon, itong mga good bacteria lumakas. Tumibay. Para kapag may mga foreign bacteria or another bad bacteria ang pumasok sa katawan mo, itong mga good bacteria, dahil na-train sila ng mga sinauna pang mga bad bacteria, mapagtatagumpayan niya. Ganon din sa atin. Okay? May purpose din si God. Nakala kasi natin mag-problem. Wala na yan. Ayoko na problema, tanggalin mo yan. No, hindi. Kaya nga, di ba? Ano sabi sa kasabihan? Habang buhay, may problema, di ba? May problema habang buhay. May problema. Hindi nawawala ang problema. Basta buhay ka, may problema. Okay? Yung patay nga, may problema pa rin sa ililim. May problema yung mga namatayan, di ba? So, habang buhay, may problema at may purpose yan. Kung bakit meron kang problema. At ano yung main purpose niya? Sabi sa text natin, para palakasin ang iyong pananampalataya. Kaya, dapat, ang laging tanong natin, kapag tayo ay dumadanas ng problema, kasi minsan, di ba, kapag may mga problema tayo, iba nagagalit kay God, Lord, bakit mo ko binigyan ng ganito? Hindi ako karapat dapat ng ganito problema. Pero ito, ngayon alam na natin na may purpose si God kapag tayo ay may mga problema. Kaya dapat, kapag dumadanas tayo ng problema, ang tanong natin kay God, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Di ba ganun na dapat? Kapag meron kang problema, lagi tanong mo, hindi ka na magtatampo kay God, ha? Lagi mo nang tanong, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa akin sa problema ko na ito? And pangalawang bagay, attitude toward testing of faith. Ngayon naman, sa problema mo ngayon, alam ko marami kang problema, pero ano ba dapat yung attitude mo sa mga problema mo? Okay? Ano ba dapat yung attitude natin toward sa mga problems natin? At dito lulundo yung ating pag-aaralan. Letter A, kapag may problema tayo, ano sabi ng talata? Rejoice. Sabi sa verse 2, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kapag dumadanas tayo ng pagsubok, ano sabi ng talata? Sabi ni James, rejoice, maggalak kayo. Kapag dumadanas tayo ng mabibigat na pagsubok, normally, anong response natin? Di ba? Yung mind natin, anong nangyayari? Nalulubog tayo, di ba? Pag may problema tayo. Tapos kapag may problema tayo, yung katawan natin, anong response? Bumabagsak yung balikat natin. Di ba? Tapos yung damdamin natin, anong response minsan sa o kadalasan sa mga pagsubok, sa mga mabibigat na pagsubok? Nag-aalala. Kalungkutan ng agad na response natin sa mga trials. Pero anong sabi ni James? Magalak. Rejoice. Kapag dumadanas kayo ng mga mabibigat na problema, magalak kayo. Rejoice. Pero ano bang ibig sabihin ng rejoice dito? Simple lang naman. Ito yung inner joy and peace sa heart natin na sa kabila ng mga challenges sa buhay natin, still, magagawa pa rin natin magpasalamat at may kagalakan pa rin sa ating puso. Yun lang ang ibig sabihin nun. Hindi yung rejoice na pag may problema ka, tatawa ka bigla, hindi ganun. Iba na yun, ha? Okay? yung bumagsak ka, di ba, sa isang kumawa ka ng malakas. Bakit? Bagsak. Iba yun, baka iba na yung problema mo, okay?
Hindi yung may mabigat kang problema, bigla kang tatawa. Hindi yun ang tinutukoy ni James. Baka kasi isipin nyo, sabi ni Pastor Art, di ba? Sabi daw sa Bible, kapag may problema, rejoice, magalak daw. So, kapag may problema ako, Hindi ganun ha. Hindi ganun ha. Alam, may namatay na sa pamilya, bigla kang tumawa, no? Sabi ni Pastor Art, rejoice to. Ha? Hindi ganun ang tinutukoy ko, okay? Rejoice, ito yung inner joy sa heart natin na sa kabila ng mga problema, still hindi tayo nalulugmok. May kagalakan tayo. Bakit? Dahil alam natin na sa mga problema na to, may purpose si God. Diba? Nalaman mo may may cancer ka pala, magalak, tatawa ka ba? Hindi ganon, diba? Yung sa kabila ng meron kang matinding problema, still, hindi ka malulugmok. Meron kang inner peace, inner joy. Why? Dahil alam mo na sa mga trials mo, may purpose si God. At ano yung purpose? Patatagin ng iyong pananampalataya. At itong talata natin, imperative to, meaning ito ay focus. Kaya kailangan gawin natin. Command to sa atin. Command ng Bible. Command ni James sa kanyang mga sinulatan. And then pangalawa, letter B. Ano ba yung dapat na attitude natin kapag tayo ay dumadanas sa mga problema? Una, magalak tayo. Rejoice. Okay? Nasa kabila ng mga problema, di ba, nakakangiti pa rin tayo. Letter B, be steadfast. Verse 4, basahin ko. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa tuwing dumadanas tayo ng mga trials, mga testing of faith, huwag tayong manlulupaypay. Huwag tayong panghinaan ng loob. Magpakatatag tayo. Why? Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? Naalala ko yung sinabi ni Yahweh kay Joshua o kay Joshua. Sabi doon sa Joshua 1:9, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Sabi doon sa English, be strong and courageous. Do not be frightened. And do not be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go. So, sabi ng talata, di ba? Tayo ay maging matatag. Bakit tayo magiging matatag? Dahil ang Diyos ang magpapatatag sa atin. Sa ganon, ano sabi sa talata? Tayo ay maging ganap. At kapag tayo ay naging ganap, sino mag-glorify? Si God. Okay? Kapag nakita ng mga tao na kahit sobrang tindi ng mga problema natin, still, hindi tayo nalulugmok. At ang mga tao magugulat, di ba? Sobrang bigat ng problema natin, still, hindi tayo nahihiba sa iba, di ba? Minsan sa sobrang daming problema, kagulo ng isip. Pero tayong mga mananampalataya, still, matatag pa rin. Bakit? Dahil yun sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. And then letter C, kapag tayo ay dumadanas ng problema, una, di ba? Rejoice, be steadfast, and then pangatlo, ask wisdom from God. Verse 5. Ask wisdom from God. Basahin ko. Verse 5. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbad. So, sabi dito, many times, sobrang nahihirapan tayo sa ating mga pinagdadaanan.
Dahil maraming bagay na hindi natin lubos maintindihan. Again, maraming bagay na nagkukos sa atin ng kahirapan dahil may mga bagay na hindi natin naiintindihan. Isa pa. May mga bagay, may mga times na nahihirapan tayo sa buhay. Bakit tayo nahihirapan? Kasi may mga bagay na hindi tayo naiintindihan. Bigyan ko yan ng sample. May time na nahihirapan ako sa computer. Hindi kasi ako ganun gumagamit ng computer. Hindi ako hindi gumamit ng computer. Pero kabisado ko ang Android. Okay? Pero pagdating sa computer, medyo may alam ko pero may mga time na gumagamit ako ng computer. Tapos nahihirapan ako sa ginagawa ko. Kasi naiinis ako sa ginagawa. Hindi ko alam, hindi ko makita. Pero pag dumadating yung asawa ko, tinatawanan ako, tapos may ginagawa lang siya sa computer, tapos yun na, okay na. Okay. May mga time kasi na kaya tayo nahihirapan sa buhay natin. Alam niyo bakit? May mga bagay na hindi tayo alam eh. Di ba? Kaya tayo nahihirapan. Pero kapag alam mo na, wala na, basic na lang sa'yo yan. Tama? May mga bagay na nahihirapan tayo dahil may mga hindi tayo alam. Pero nung nalaman na natin, naging easy na lang sa atin dahil nalaman natin. Kaya anong dapat natin gawin? Ano sabi ng talata kapag may problema? Ask wisdom. Ask wisdom. Okay. Para anuman ang iyong ganasing mga problema, mapagtatagumpayan mo. At pang-apat, letter D, kapag dumadanas tayo ng problema, una, rejoice, be steadfast, ask wisdom from God, and then, pang-apat, trust in God's plan. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. So, pag ikaw ay may matinding pinagdadaanan at humingi ka ng tulong sa Diyos, magtiwala ka na bibigyan at tutulungan ka niya, di ba? Huwag tayo magdalawang isip na humingi tayo ng tulong sa Diyos, tapos nagdadalawang isip tayo kung tutulungan ba tayo ng Diyos o hindi. Nag-pray ka kay God, di ba? May problema ka, nag-pray ka kay God. Tapos, ang nasa isip mo, tutulungan na kaya ako ng Diyos sa problema ko. Lumapit ka pa sa Diyos, nag-pray ka pa, di ba? Na-experience nyo na ba? Na-experience nyo na ba na meron kang tinutulungan na tao? Tapos, ano sabi sa'yo ng tao? Sigurado ko ba? Kaya mo ba talaga yan? Baka niloloko. Ganon. Sigurado ka, ayusin mo lang ha. Alam mo talaga yung ginagawa mo. Di ba nakakainis pag ganon? Hihingi ka ng tulong, tapos tinutulungan ka, tapos hindi ka naniniwala. Ganon din sa atin. Di ba? Kapag magpipray tayo, magpipray ka kay God, natulungan ka, tapos nagdadalawang isip, tutulungan kayo ako kay God, parang hindi yata ako tutulungan eh. Huwag ka na lang mag-pray. Okay? Dapat pag nag-pray ka, merong pagtitiwala. Magpipray ka, hingi ka ng tulong kay God. Kaya ako humingi ng tulong kay God kasi alam mo na kaya kang tulungan ng Diyos at naniniwala ka at alam mo na tutulungan ka ng Diyos. Siyempre, base pa rin yun sa banal niyang kalooban. Kaya nga, unang bagay na dapat kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, huwag tayong double-minded. Number 1, do not be double-minded. Sabi dun sa verse 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Dapat hindi tayo double-minded. Hindi pa bago-bago ang ating isip. And then pangalawa, do not expect blessing or double-minded. Kapag ikaw pabago-bago yung isip mo, hindi ka nagtitiwala ng lubos, tutulungan ba ako ng Diyos o hindi? Kapag double-minded tayo, do not expect blessing. Sabi ng verse 7, huwag umasa at tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong yaon. Kapag pabago-bago yung isip mo, okay?
double-minded ka, hindi ka lubos na nagtitiwala sa Diyos, tutulungan ba ako ng Diyos? Huwag kang aasa na tutulungan ka ng Diyos. Okay? Do not expect blessing. Kaya dapat kapag tayo ay umaharap sa mga matitindi mga pagsubok, ano sabi ni James? Rejoice. Okay? Be steadfast. Be steadfast dahil tutulungan ka ni God. Ask wisdom. Kasi may mga bagay na na kaya mo naman. Kailangan mo lang ng wisdom. Paano ka magkaka-wisdom? Ask ka kay God. Pag nag-ask ka ng wisdom kay God, humingi ka ng tulong kay God, magtiwala ka sa plano ni God. Okay? Huwag tayo double-minded. Tama? Kasi ang double-minded, walang blessing na matatamo. And then last, ito na tayo. Tapos tayo. At least na-enjoy nyo yung preaching natin. The result of our endurance over trials. Ano yung result nun? Kapag tayo ay nagtagumpay sa ating mga trials, anong result nun? Letter A. Crown of life. Crown of life. Verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gatimpala ng buhay. Crown of life na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kapag na-testing tayo sa ating mga challenges, ating mga trials, at nanatili tayong matatag, patunay yun na tayo ay mga totoong mananampalataya. At dahil tayo ay totoong mananampalataya, ano sabi ng Bible? Meron tayong crown of life. Ano yung crown of life? Sabi dun sa John MacArthur Study Bible, simple lang naman yun. Ito ay eternal life. At yun ang pangako sa atin ng Diyos. Kapag nagawa mo, nanatili ka hanggang wakas. Okay? Ang reward sa'yo, eternal life. At kaya mo naman magagawang manatili hanggang wakas, ay dahil din sa tulong ng Panginoon. Kaya ang glory lahat ay sa Panginoon. So, tayong lahat ay imuko, tayong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras nito. Sa pagkakataon na kami ay natuto sa iyong mga salita. Dalangin namin na anuman yung aming mga trials na kinaharap. Dalangin namin na ang iyong Santong Espiritu ang kumilo sa amin, magpatatag sa amin, magkaroon kami ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na ito. At pangunahin niyo po kami. Gabayin niyo po kami, Panginoon. Kung dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and Amen.